Ang kalayaan sa pamamahayag ay malakas sa Pilipinas. Katunayan sa akin pong personal na opinion, observation, monitoring na rin sa ating nangyayari, sa ating bayan. Okay? Ang social media at mass media ay talagang malayang nagagawa ang lahat. Pero paalaala lang, bilang isa po sa mga veterano na sa broadcast at social media, ang kalayaan ay may mga hangganan. Ang malayang pamamahayag may hangganan at pag sumobra may pananagutan. Kasi hindi po dahil sa malayang mamamahayag, lahat na lang ay tatalakayin, lahat na lang ay akusasyon, lahat na lang ay paninira dahil malaya kang naghahayag. Ang reputasyon ng isang company, ng individual o ng kahit sino, yan ay dapat pinapahalagahan. Kaya yung nagsasabing dahan-dahan o kinikitil ang malayang pamamahayag dahil po nag-iimbestiga ang Kongreso tungkol sa mga fake na mga akusasyon sa kanila or below the belt na akusasyon sa kanila. Hindi po yan pagkitil. Yan ang tunay na demokrasya, tunay na gobyerno at tunay na pagtrato sa kung ano ang mga batas na umiiral. Hindi po pwedeng kapag ang isang tao o isang institusyon o pribadong sektor nagpaimbestiga at nagreklamo, sasabihin kinikitil na ang malayang pamamahayag. Pagka po may nagreklamo, ibig sabihin may sinagasaan, may nasagasaan, merong nilabag ang kanyang karapatan. Kaya pag yun ay nagreklamo, nagpaimbestiga, tama lang yun. Kayo na mga mamahayag, tayo na mga mamahayag, dapat alam natin yun. Hindi pwedeng tayo lang ang may karapatan. Yung pribadong mamamayan o institusyon ng gobyerno o individual, meron ding sagradong karapatan sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng saligang batas, merong freedom of expression, freedom of assembly. Yun na yun, totoo yun. Pero sa ilalim din ng saligang batas, meron din tayong dapat pangalagaang karapatang pantao o karapatan ng lahat ng tao sa ilalim ng batas. Hindi pwedeng ma-impluensya ka, nasa media ka, akala mo kung sino ka, lahat gagawin mo ang gusto mo dahil malaya ka. Tama, may kalayaan, pero yung karapatan at kalayaan din ng mga nasasagasaan, yun ay ating pahalagahan. Yan po yung ating paalaala. Kaya ito pong aking topic dito sa Mike Abe Opinions, inuulit-ulit ko. Kaya inyo po akong tulungan, mag-subscribe, mag-follow, i-like, inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, ating mga kaibigan dito at sa abroad, na ipinapalaala ko ito bilang karagdagang kaalaman, bilang karagdagang proteksyon. Kasi po, lagi kong sinasabi, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Anong ibig sabihin yan? Dapat pantay-pantay tayo na sumunod sa batas. Hindi dahilan na hindi mo alam yung batas, kaya mo ginawa yun. Hindi po yun magiging basihan pag nasa korte o kung saan man makarating. Okay? Ang karapatan mo bilang mamamahayag, karapatan mo bilang vlogger, karapatan din yan nung ibang tao. Karapatan niya ng kahit sino sa ilalim ng batas. 1987 Constitution. Kaya pag ang Kongreso ay nag-iimbestiga tungkol sa mga pang-aabuso ng media, lalo na ang mass media na merong prangkisa, merong frequency, merong batas, temporary, pribilehiyo ibinigay sa atin, ibinigay sa inyo, ating susundin yun. Katulad ng controversial na yung SMNI na di umano'y nag-fake news na nag-akusan ng 1.8 billion travel expenses ng Office of the Speaker, yung pala 0.3 lang milyon. Tapos inamin nung anchor doon sa hearing sa Kongreso, kulang ang kanyang impormasyon.
pero kanyang na-broadcast niya. Pinapalabas lang niya bilang palusot na siya nagtatanong lang kaysa sa nagbo-broadcast o akusasyon. Iba ang akusasyon kaysa sa nagtatanong. So hindi nakakalusot yan. Kaya tama lang na mag-imbestiga, papanagutin ang may pagkakamali. Tama lang na ipalaala ng Kongreso na merong prangkisa, frequency, lahat yan ay pribilehiyong ibinigay ng gobyerno sa business, radio, TV, business industry. Yan po yun. Hindi ibig sabihin iniimbestigahan pagsikil na sa karapatang pamamahayag. Hindi totoo yan. Another fake news yan. Ulitin ko, another panibagong fake news. Pag sinabi niyong inimbestigahan kayo ng Kongreso at hinaharas kayo, hindi. Paano naman yung panghaharas ninyo sa Kongreso? At pag-aakusa ng mali, na inamin ng mali ang impormasyon dahil napakalayo ng 4.3 million sa 1.8 billion. O di ba fake news yan? So pag sinabi niyong pinipigilan ang inyong karapatan sa pamamahayag, another fake news yan, inuulit ko. Di ba? Yun po yun. Huwag palinlang maging alerto tayo. Huwag pagamit. Dapat aralin natin kung tama o mali ang ating naririnig. Tulungan niyo ako mapalaganap ang tamang impormasyon na naaayon sa ating karapatan at naaayon din sa karapatan ng iba. Hindi pwedeng ikaw lang, ako lang ang may karapatan. Dapat lahat may karapatan sa ilalim ng demokrasya at batas. Ang demokrasya at kalayaan may kaakibat na pananagutan pag sumobra, pag nakasira ka sa reputasyon at pangalan ng individual at ng institusyon. Yan po yun. Paalala lang ha, huwag po kayong magtatampo. Okay? Pero ito yung isang ating pinapaalala at hindi ko kinakalimutan. West Philippine Sea. Yan ang ating ipaglaban. Dahil ngayon ang Vietnam ay nagiging active na rin katulad ng China. Dalawang bansa na itong ating problema. Dito magkaisa ang 115 milyong Pilipino. Dito magkaisa ang lahat ng social media at media na lahat ay kung totoong Pilipino kayo. Huwag kayong maging pro-China, pro-Vietnam o kalaban ng Estado. Dapat dito tayo magkaisa ng demokrasya, malayang pamahayag ay ating gamitin tungo sa pagkakaisang ilaban at suportahan natin ang Estado sa paglaban sa nangaagaw na China. Yan ang dapat nating pagkaisahan. Panalo tayo pag nagkaisa. Ang problema, again, may mga identify na grupo pro-China. Wala nga sinasabing pabor sa ginagawa ng gobyerno sa pakipaglaban sa teritoryo. Ang dating pa nga nila nililinlang pa ang Pilipino para paniwalaing ang China ang tama. Yan ang mali. Mali na naman. Fake na galawan yan. Dapat makabayan, makatao, makakapwa na paninindigan, manindigan sa tama, hindi sa bulong ng kapwa.